Mga balita at mga deadlines para kay Pi Network at kung ano ang mga bagay na dapat po nating malaman dito. At yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. At ayan, ang Pi Network ay isa po itong project na naglalayong gawing accessible ang cryptocurrency mining para po sa lahat. Sa halip na gumamit ng mga high-powered computers, ang Pi Network ay nagbibigay po ito ng daan sa mga users na magmina ng Pi coins gamit lamang ang kanilang smartphones. Dahil dito ay maraming tao ang naingganyo at sumali sa project na ito at kung saan ay umabot sa mahigit 50 million na mga downloads ang nakuha nito sa Google Play Store. Ngayon ay meron pong KYC verification at ang deadlines. Ang siyang pangunahing balita natin dito kay Pi Network. Ang isa po sa mga pinakamahalagang aspeto ng Pi Network ay ang Know Your Customer Verification. Yan po yung KYC. Ang KYC ay isa po itong proseso kung saan ang mga users ay kailangan po magbigay ng kanilang personal na impormasyon upang mapatunayan ang kanilang identity or pagkakakilanlan. Ito ay mahalaga upang maiwasan ang mga fraudulent activities at upang masiguro na ang bawat users ay tunay na tao. Nung una, ang deadline para sa KYC verification ay itinakda po ito nitong nakalipas na September 30, 2024. Ngunit ito po ay na-extend ng hanggang November 30, 2024. At ngayon naman ay sa December 31, 2024. Yan, sa katapusan mismo ng taong ito. Ang extension na ito ay nagdulot po ng frustration or pagkadismaya sa maraming mga users dahil ito ay ilang beses nang na-postpone. Marami ang nag-aalala na baka hindi matuloy ang launch ng mainnet at ang token trading nito. Ayan, ang kanyang mainnet launching naman ay ito po ay ang kanyang final version ng blockchain network nito kung saan ang mga transactions ay tunay na nangyayari at hindi lamang po sa test environment. Ang Pi Network ay nasa proseso pa rin ng pag-launch ng kanilang mainnet. Ang target na petsa para dito ay sa katapusan po ng taong ito. Ngunit wala pang kasiguraduhan kung ito nga ay matutuloy sa nasabing petsa na ito. At dahil dito ay may mga nagsilabasan po na mga speculations at mga concerns. Maraming mga spekulasyon yan, online dito sa online na nagsasabing ang Pi Network ay nakalikom ng bilyong-bilyong funds or pondo. Ngunit wala pang official confirmation mula sa kanilang team. Ang mga ganitong balita ay nagdudulot po ito ng mixed reactions mula sa community. Ang iba naman ay excited habang ang iba naman ay nagdududa sa legitimacy ng project na ito. Yan, meron naman tayong Pi Bridge at saka yung kanilang ecosystem. Ang Pi Bridge ay isa pong platform na naglalayong i-connect ang Pi Network sa iba pang protocols. Sa isang recent talk show, ang team po ng Pi Bridge ay hindi nagbigay ng malinaw na sagot tungkol sa launch ng mainnet, kung saan ay nagdagdag pa ito sa kanyang uncertainty. Sa kabila ng mga delays at concerns, ang Pi Network team ay patuloy po na nagtutulak para sa pag-develop ng kanilang ecosystem. Kamakailan lamang sila po ay nag-announce ng program para sa mga influencers na gustong sumali sa kanilang open network launch at na-content ko na po yan. Ngayon ay ang Pi Network ay mayroong pong malaking community na umaasa sa success o tagumpay ng project nito. Sa kasalukuyan ay mahigit 12 million users na ang nakapasa sa kanilang KYC verification. Ang team ay patuloy po na nagtatrabaho upang maabot ang kanilang mga goals, kabilang na ang pagkakaroon ng 15 million KYC verified users at 10 million na migrated sa mainnet. At ayan, sa kabuuan ay ang masasabi ko po rito ay ang Pi Network ay isa po itong ambitious na project na may malaking potensyal. Ngunit ang repeated delays nito sa kanyang KYC verification at mainnet launch ay nagdudulot po ito ng frustration or pagkadismaya at maging doubts or pagdududa sa community nito.
Ang pinaka-importanting deadline na dapat po nating bantayan ay ang December 31, 2024. Kung ito ay ma-extend muli, maaaring magdulot po ito ng mas malaking concerns tungkol sa legitimacy or pagkalehitimo ng project na ito. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.